Happy 40 weeks! 40 weeks na ako guys, di pa rin ako nanganganak. Walking. Yan na yung baby bump natin. Oh, super laki na niya. Ay, kailan ka kaya lalabas, anak? So guys, today is December 6 at due date na natin. Sana last check up ko na to. Diba, love? Good morning! Today is December 7. Still walking at 40 weeks and 1 day. Hindi pa rin bumababa si baby. Kaya more walking. Pag hindi pa rin siya bumaba until tomorrow, i-induce na tayo. Sana bumaba na siya, na love. So, ayun. Tsaka tinan mo, bungad na lang sila, oh. Gate na yun. Luwag, no? Tapos wala naman, ay, bali pa na lang kung may kapit-bahay sila. Luwag na. Hindi, dito tatayuan pa ng ano eh. Baka mga maya pa. Search ko kung ano ang nababasa ko na pagpairi. Anong maya to? Solo BR. Solo BR yan. Maya Solo B. Bishop. May carport na, tas may ano to? Veranda. Veranda na. May gate na dun. Yan, di lahat yan. Maya Ito Solo. din. Ganda talaga kapag corner lot, no? Ito, ano naman to? Same lang ba yan? Swerte yung sa kabila kasi dalawa lang sila dito. Apat eh, no? Exclusive. Oo. Hmm. Mm. Mga doorknob na di. Ayan, tignan mo wala. Oo. 1 week October nakalagay. Hindi naman na ano. Priority 17. First week October, hindi naman ganito. Ito di. Oo. Hindi pa nililipatan. Pero yan kasi binabayaran mo na yan. Kaya may kontador na. Itong isa ang nakapop na. Nakapop na siya. Ito lang. May tubig siya rin. Hindi, ang ganda ng view pag doon ko sa taas. Ang lahat na. Ito may longkot yung bilis.
Bakit? Yun lang ang problem sa ganyan. Napabubungan na siya. Pwede, butasan mo na lang. Pwede, tubukan. Kung saan pumupunta yung tubig. Sobrang kinakabahan na kami ni Love. Kasi baka ma-CS ako. Kasi 1 cm pa din ako. 40 weeks na ako kahapon. 1 cm pa din. Tapos yung ulo daw ni baby, hindi pa naka-engage doon. Naka-position na. Kumbaga mataas pa siya. Ayun. So, nasa sa amin daw kung magpapa-induce kami. Tingnan ko kung safe pa until tomorrow daw. So, tomorrow tatry natin magpa-induce. Pag nag-labor na tayo, hopefully ma-normal. Kapag hindi, after 3 days, induce ulit. Pag wala pa rin, CS na. Oh my gosh. Sana wag umabot doon. Di ba, love? Kaya, lakad na lakad. Wala kaya naman tayo nag-start maglakad Wednesday. Last week pa. Suspect siya ni Doc. Baka daw may CPD ako. Or yung maliit yung sipit-sipitan. Kaya, kahit na open cervix ako, hindi naman kasya yung ulo ni baby. Kaya baka hindi bumaba. Ayun. Ay. Pero, iniisip ko nga. Kasi nung unang check-up ko, based sa LMP ko, or last menstruation period, December 6 yung due date ko. Pero based sa size niya sa ultrasound, December 12. So sabi ko, hindi kaya December 12 talaga yung due date ko. Tapos, ang nakakapagpakampante naman sa amin is okay yung heartbeat ni baby, okay yung water niya, yung gumagalaw naman siya. Yun lang, baka mag-poop na kasi. Today is December 8 and check up ko ulit. Nag-decide na kami ni Love na magpapa-induce na kami. Di ba, Love? Pero check muna, itatanong muna namin si Doc kung possible ba na ma-normal ko si baby. Kung meron nga talaga akong maliit na sipit-sipitan. Pero kung carry naman, di naman maliit sipit-sipitan ko, ipopush natin na magpa-induce para masilang na natin si baby. Kasi ang ganda ng date ngayon, December 8, Immaculate Conception. So, ayun, naka-ready na yung gamit namin. Gamit ko, tsaka ni baby. Gamit ni Love. Tapos, sa hygiene, mga diaper, tissue, ganyan. Ano ba yung sa akin? Mga sanitary pads ko, maternity pads, ayan. Tapos, ito, gamit namin kila mama. Just in case di pa kami ma-admit, at least meron kaming clothes pa na hindi kailangan dalhin sa ospital para di mabawasan yung mga nakapack dito. And sa sasakyan, may nakapack na kami na mga food. Just in case lang na magutom tayo sa hospital para di na tayo gumastos para sa food. So, yun. 9 AM na ngayon. 10 to 1 yung schedule ko. Breakfast na kami, ligo, tapos pupunta na kami sa clinic. Pray for us na magkaroon kami ng safe delivery ni baby. Yun lang, update ko kayo. As of now pala, wala pa rin akong nararamdaman. No labor signs. Kagabi, medyo sumasakit-sakit lang yung aking puson. Pero sobrang tolerable. Tapos, may lumabas sa akin na mucus plug na medyo malaki siya. Ayun, yun lang. We're now going. Yan yung oras natin ngayon. See you later, baby. Sana lumabas ka na.
Hello guys. Ayun nga, nakauwi na kami galing ng clinic. Tapos naglakad-lakad na rin kami sa Ayala ni Love. At ayun na nga, ano yan, nagbago ang ating birth plan. Actually, ano na to parang sinususpetsya ko na rin to. Pero yun nga, syempre, nakikinig pa rin tayo sa kung ano yung sasabihin ng mga doktor. Noon kasi, nung first ultrasound ako, nung na-find out na meron ng sac, parang 6 weeks si baby noon. Ang nakalagay na EDD ko is December 6. Yun ay based sa LMP ko or yung last menstruation ko. Tapos, since nga wala pa siyang heartbeat that time, pinabalik ako for another ultrasound para ma-check, ma-make sure na may heartbeat na si baby. So, pagbalik namin, pinalitan yung due date ko based sa ultrasonic age ni baby. December 12 yung due date ko. So, yun. So, from December 6, naging December 12 siya. Kaya lang, yung mga succeeding check-ups ko, nakikita ko dun sa monitor, ang nakalagay na is December 6 na yung due date ko. So, ayun. Kaya, ang nakalagay na due date ko sa kanila is December 6. When sabi pala ni Doc, dapat pala December 12 nga yung susundin. Kaya ayun, so, imbes na 40 weeks and 2 days na ako ngayon, ang totoo ko palang, ang totoo is 39 weeks and 3 days pa lang tayo. So, maghintay pa daw tayo until Friday, which is December 12. So, ayun nga, pumunta ako ngayon sa clinic, kami ni Love, in-expect namin i-induce na ako, ganyan. Pero, hindi naman. Kasi nga, bigyan pa natin ng chance daw si baby. Last 2 days ago, which is December 6, nung yun yung akala natin due date na natin, nagpa-check up tayo, inai tayo ni Doc, 1 cm pa lang tayo. And hindi pa naka-engage yung head ni baby sa cervix ko. So, mataas pa siya. Though naka-position na siya, pero mataas pa siya. Worry nga ni Doc, baka may CPD ako or maliit daw yung sipit-sipitan ko. Pero hindi naman kasi nung inai niya ako, nakapanya naman, open na yung cervix ko and soft naman na siya. 1 cm na nga siya. Ayun, binigyan pa ako ni Doc ng chance na yung baka humilap pa siya in matter of 2 days. Pero until now, wala. Kaya lang, dahil nga talagang ginawa ko na lahat, nag-exercise, uminom ng cranberry juice na may pineapple juice na may raspberry tea. Lahat na ginawa ko talaga. As in, lahat na may search nyo na ginagawa para lang mag-contact. Ayun. Kumulo na kasi yung tubig. Ayun, ginawa ko na lahat. Nipple stimulation, contact with husband, ano pa ba? Yun nga, yung iinumin, tapos exercise, even yung pag-pump ng breast para matry mo kung may milk supply na, ganyan. Ginawa ko na din yun. Even yung paglalakad na sa ano yun, yung parang hindi pantay na surface para bumaba talaga si baby, nagawa ko na rin yun. And so far, effective siya. Kasi 2 cm na tayo ngayon, 2 days lang ngayon, tapos 50% efface na. Halos makapanan ni Doc yung ulo daw ni baby. Ayun, kaya sabi nga ni Doc, sana mag-labor na ako tonight or before December 12, before ng due date ko. Wala naman na siya sinabi na pag umabot ka pa ng December 12, ganito, i-induce na kita. Wala na siya sinabing ganun eh. So, feeling ko sure si Doc na mag-labor na ako anytime soon before December 12. Tapos, kanina, ay tuwing magsi-CR ako, mapapansin ko, meron mga bits ng discharge na nandoon sa toilet bowl. Tapos ngayon, pag uwi namin, pagtingin ko sa Andes ko, may discharge ako na medyo pinkish. So, parang blood siya. So, sabi ko, ito na to. Feeling ko, ito na to. Kaya, yun. Nag-update lang ako sa inyo kasi grabe, no? Iba pala yung feeling. Sobrang kinakabahan kami nila. Di namin alam kung ano yung gagawin. Kasi, kung talagang due date ko na noong December 6, iniisip namin, baka mag-poop na si baby sa loob. Wala namang way para malaman mo kung nag-poop na si baby sa loob. Maliban na lang sa pagpumutok na yung amniotic sac mo, tapos yung fluid ay may color na, may discoloration na. Doon mo palang malalaman.
delikado na pag pumutok na yung panubigan, 'di ba? So, ayaw naman nating umabot sa ganon. Tapos, isa pang nakakapagpa-worry sa amin ni Love is, kung i-induce ako, tapos ang ending, maliit pala ang sipit-sipitan ko or may CPD ako, isi-CS din ako. So, alam mo yung double kill yun, magli-labor ka, i-induce ka, pero after mo ma-reach yung 10 cm, ang ending CS ka pa din. Parang sabi ko, parang sobrang sakit naman nun. Parang double kill, tinry mo parehas, parang ganon. Kaya ayun, buti na lang, kanina, minention ko kay Doc yun. Sinabi ko na, yun nga, bakit before December 6 naging December 12. At buti na lang din, yung nurse na nag-handle sa akin kanina, is yung nurse na nag-handle sa akin nung first ultrasound ko. Kaya sabi niya, bakit ganon dito sa machine ko? Kasi per room kasi yun kila Doc parang, pag naisa lang ka sa room 4, may record ka na doon. Parang gano'n. Tapos pag naisa lang ka sa room 2, may record ka na doon. So, lagi akong natatapat. Una ko talaga is room 2. Tapos lagi na akong room 4. Tapos kanina, na room 2 ulit ako. So, pag-project ng pangalan ko doon sa monitor ng room 2, December 12 yun naka-project. So, minention ko sa nurse. Tapos, minention ko din kay Doc. Tapos, ayun na nga. Napag-alaman na ganun na nga. Kaya sabi ni Doc, wait pa namin. Tingin niya daw hihilab na anytime soon. So, sana nga, umilab na siya. Kasi sobrang praning namin ni Love nitong nakaraang araw. Kasi nga, wala man akong nararamdaman. Tapos, due date ko na. Parang, ano na kayong nangyayari? So, ayun. Advice ko lang din sa mga mommies like me na parang lumalagpas na ng due date. Try niyo yung best yung gawin lahat talaga. Kasi ako talaga ginawa ko lahat. Parang dapat di ka mawala ng pag-asa. Katawan mo pa rin naman yan. So, alam mo naman yung limit mo kung hanggat kaya mo mag-exercise or gawin yung mga dapat gawin. Gawin mo lang para wala kang pagsisisi sa huli. At least ginawa mo yung best mo. Parang ganun. So, yun, na-update ko ulit kayo kung magkakaroon ng progress to. Kung dire-diretso na ba ako into labor. Sana, oo. Kala nga namin uwi na kami na may kasamang baby ngayon Pero ayun, si Lord na yung bahala. Talagang nung mga nakaraang araw, katulad kanina pagkagising ko na hindi pa rin nagbe-break yung water ko, ala pa rin ako nararamdaman na pain, ala pa rin akong discharge na may blood. Sabi ko si Lord na bahala dito. Si Lord na talaga yung bahala. Sinadya ko pang magpalit kanina sa clinic kasi binibigyan ko pa ng chance. Malay mo naman, mag-contract ako ng yung within that period na malate kami. Well, actually, di naman kami na late kasi yung schedule ko is 10 a.m. to 1 p.m. So, between 10 a.m. to 1 p.m. pwede kang dumating sa clinic. And dumating naman kami sa clinic ng 11. Ayun, kaso wala, hindi pa rin nag-contract. Pero at least, nawala yung worry namin ni Love na overdue na si baby. Kailangan namin ngayon talaga is patience. Hintayin siya na maging ready na siya. And ayun nga, syempre, I'll do my best pa rin na mag-exercise while conserving energy. Kasi syempre baka mamaya mag-labor na tayo, wala na tayong energy, di ba? Hindi na tayo makaire. Ayun. So, update namin ulit kayo. Grabe, ang hirap maging first time mom. Ang dami mong questions and sobrang hirap humanap ng answers. Kasi iba-iba, kasi nga case-to-case basis siya. So, very thankful ako sa lahat ng mga tao talaga na nag-a-answer ng queries ko. And hindi nagsasawa sa mga tanong ko na kahit paulit-ulit. Talagang ine-entertain nila yung mga questions ko. And sa lahat din ng tao na kinakamusta ako from time to time na grabe, feel ko talaga yung love and concern nila. So, yan. Alam niyo na kung sino kayo. So, ayun. Balikan ko kayo. Bye-bye! Walking with Mama. So, bilang si Mama ng ice cream because super init. Sean! Super init. Sean! Litaw na yung dila niya. Daddy. 10:30 na ng gabi. Kakauwi lang namin. Kaya naka-uniform pa sila po. Hindi pa din ako nanganganak. Kaya lakad-lakad pa din. Grabe. Taba ko na.